Sa puntong ito, makakausap natin si Attorney Ronald Dillon Concepcion, ang Assistant Corporate Secretary ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Concepcion. Hi, good morning, Cara. Good morning sa inyong tagapakinig. Okay, sir, gaano katagal po bago maisaayos itong tumagilid na tore ng NGCP? As of last night, we estimated 3 days for the repair tower. Hindi namin na-anticipate yung malakas na ulan kagabi. So, ngayong umaga pa lang nila sinusubukang itayo yung tower. Okay. No? But if the weather conditions cooperate and as long as the safety of the residents in the area is ensured, tuloy-tuloy po yung pagkumpuni namin nung tore. So sa ngayon po, sir, wala pong kuryente doon sa area na naaapektuhan itong tumagilid na tore? Yung kuryente meaning in the... Supply ng kuryente, sir, was it affected? No. No, insofar as NGCP is concerned, the lines that were being catered by the lines na doon sa tore na yon, Opo. lumipat kaagad yan sa ibang linya. Okay. Noong, so may redundant system kami, may backup system kami na kung mag-out yung isang linya, lilipat lang doon sa isa. So alright. Itong naapektuhan natin ngayon ay lines 1 and 2 of the Binyan Muntinlupa transmission line. Nung natumba yung tore, automatic lumipat sa line 3 and 4 namin. So wala pong aberya dun sa power supply natin. Walang power interruption. Okay, Attorney Concepcion, ang balak po ay itayo muli itong tore ng NGCP. Pero alam naman natin na kaya ito tumagilid is because humina na yung pundasyon nito. Gaano tayo kasigurado, sir, na kapag tinayo natin ulit itong tore na ito, sapat na yung pundasyon dito sa base nito at hindi na ito mangyayari ulit? We will ensure that we're doing everything we can to make sure na hindi na ulit mauulit ito. Doon sa initial assessment namin, ang nakita lang namin na damage is probably the lower third portion of the tower. Right. Yung steel mismo. So pwede naman nung palitan yon ng panibagong bakal. Ang tinitingnan lang talaga namin ngayon is the concrete foundation. Pero as of now, wala naman kaming report na damage yun. Okay pa siya. Okay pa siya. Pero ang sinasabing dahilan kung bakit nga tumagilid itong tore, kasi di ba nagkaroon ng sunog doon sa mga informal settlers doon sa paligid nitong tore na ito, na apektuhan yung integrity nung bakal. In the first place, Yes. bakit po ba pinayagan na magkaroon ng informal settlers sa paligid ng isang tower ng NGCP? Hindi po mabawal yun, sir. Dapat off-limits. Actually, bawal talaga ho yan. Mahaba hong kwento yan. Ang totoanan yan, noong tinayo po ng National Power Corporation, yung linya na yan, noong 1985 pa, marami na hong pumapasok na informal settlers dyan. Nung inassume ng NGCP yung transmission function ng Transco, actually, nandyan na po yung mga yan. Now, we tried to conduct a dialogue with the residents there. Inaabisuhan namin sila na delikado yung pagtira ninyo dyan. Dapat hindi kayo dyan. Opo. And we've been coordinating also with the LGU. Kaya lang hindi ho ganun kasimple din yung problema dahil kailangan hanapan ng relocation site yung mga yan. Naghihingi din sila ng compensation kung minsan. Sometimes hindi po tama rin na i-compensate mo din sila for something na illegally ginagawa. Kasi i-condone mo yung mali doon eh. Okay. So, ganun ho yung history niyan. Hindi ho talaga pwedeng magtayo ng kahit anong bagay dyan sa ilalim ng transmission line. Kay bahay, puno, gusali. Delikado ho talaga yan kasi pwede hong mag-trip yung linya at pwede silang pagsakan ng tore gaya nga nangyaring So kung 1985 pa nung itinayo itong tore na ito, tapos meron ng mga informal settlers nung 1980s pa, so more than 20 years, almost 30 years nang nandyan yung mga residente yan at hindi na napapaalis? I don't exactly know kung kailan talaga pumasok yung informal settlers. What I can confirm is that when we took over the operations and maintenance of the transmission line, andyan na sila. nandyan na po sila.
nandyan na po sila. Okay, okay. So ngayon po, ano po ang mangyayari dito sa mga residenteng ito? We will have to coordinate with the LGU on that, yung Okay. Muntinlupa, para malaman po natin kung saan po pwedeng ilipat yung mga ito. Kasi ang concern po namin ngayon is ibalik talaga yung tore muna, but of course, with the added caveat na dapat safe yung area. Mhm. And So siguro, hindi po kami magtutuloy ng any trabaho kung merong delikadong nakikitang pwedeng mangyari. and siguro dapat magkaroon na ng barrier sa paligid nitong Opo. tore. Yes, it's good you pointed that out. Actually, may program po talaga kami na pinapakuran namin yung mga transmission facilities. Opo. Ano? Hindi lang talaga umabot dyan sa lugar na yan yung programa na yan. Nung nangyari ito, no, inabutan na nga ng ganito, which is very unfortunate. Right. But may ano ho talaga kami, may plan ho talaga kami to secure all our transmission facilities. Okay. But siguro, let's be realistic also na nationwide din ho yung sakop namin. Hindi mo rin ho pwedeng or kailangan pakuran din yung mga tore na nandun sa bundok, halimbawa. Mm-mm. No? But what we do actually is we always make sure na yung surrounding areas ng tore namin is safe sa mga tao. So we do conduct regular foot patrols para nakikita namin yung actual condition of the towers. Okay, sir. On another matter, ito po bang maintenance shutdown ng mga power plant ngayong buwan? Matutuloy pa rin po ba ito, sir? May mga, I'm not exactly sure ngayon kung ano yung mga plants na scheduled to be shut down. What I can tell you is that, what I can assure the public is that as of the Holy Week, in fact, sufficient ho yung supply natin ng kuryente for the summer. Okay, all right. All right, and with that, maraming salamat po sa inyo, Attorney Ronald Dillon Thank you, Concepcion, Sarah. Assistant Corporate Secretary ng NGCP. Thank you, sir, for your time.